God is in the business of changing lives. Tanging ang Diyos lang ang makakapagpabago sa buhay ng isang tao. Ang tunay na pagbabago ay mula sa loob patungo sa labas. Mayroon pong pagbabagong pawang paimbabaw at pakitang tao lamang. Anumang pagbabago sa panlabas na anyo na hindi nagmula sa puso ay pansamantala lang. Ang tawag sa pagbabagong ito ay reformation. Ang tawag naman sa pagbabago mula sa puso patungo sa labas ay regeneration. Uulitin ko po, regeneration. Ang regeneration ay nagmumula sa kaloob-looban ng espiritu patungo sa panlabas na pamumuhay. Ang ganitong uri ng pagbabago ay tunay at walang hanggan. Alam niyo po, anumang pagsisikap ng taong baguhin ang sarili ng hiwalay sa Diyos ay palaging hahantong sa kabiguan. Hindi po kaya ng tao na baguhin ang kanyang sarili. Yung pong tunay, kung hiwalay po sa Diyos, hindi niya ho kaya talaga. Maaaring ma-reform ang ilan sa kanyang mga maling gawa, ngunit hindi matatransform ang buo niyang pagkatao. Halimbawa po, maaaring hindi na siya makiapid sa aktual at pisikal na gawa, ngunit sa pag-iisip at puso ay puno pa rin ng kahalayan at kalaswaan. Ang wika nga po ng Panginoong Hesus sa Matthew 5:28. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ko rito, na yung tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalun niya sa kanyang isip. Sa pamantayan po ng tao, ang pakikiapid ay aktwal at pisikal. Ngunit sa pamantayan ng Diyos, sa puso at isip, maaaring makiapid ang isang tao sa pamamagitan po ng kahalayan sa puso at isip niya. Isa pa po ay maaaring tumigil ang tao sa aktwal na pagsusugal. Yung hindi nyo na nakikita siya sa bingguhan, sa pangitan. Ngunit kung mananatili po ang kasakiman at pag-iimbot, yun po ay higit pa sa kayamanan. Ang pinakapusod po ng anumang sugal ay greediness o pag-iimbot. Yung pansamantalang pagtigil sa pagsusugal ay reformation. Ngunit ang mawala, ang kasakiman at pag-iimbot mula sa kalooban ay transformation. Ito po ay resulta ng regeneration. Ang tunay na pagbabago mula sa kaloob-looban ng iyong pagkatao o espiritu patungo sa iyong isipan, kalooban at damdamin o yung tinatawag po nating soul o kaluluwa hanggang katawan o yung body po natin. Yun po ang sabi, kasi ganun po ang composition natin. Ayon po sa 1 Thessalonians 5:23, espiritu, kaluluwa at katawan. Okay? Anumang pagtatangka na baguhin ang kaluluwa at katawan nang hindi nababago ang espiritu ay fake, huwad, at di pang matagalan. Pansamantala lang po. Pero ang tunay na pagbabago ay kailangan mula sa espiritu patungo sa kaluluwa hanggang sa katawan. Again, ang turo po ng banal na kasulatan, ang tao ay espiritu, may kaluluwa, at nakatira sa katawan. Ito po ay ayon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ang iyong katawan at kaluluwa ay para po sa natural na mundo. At ang iyong espiritu naman ay para sa espiritual na mundo. Ang katawan ay panlabas na damit po ng ating pong espiritu. Ang ating pong kaluluwa, yung pong isip, kalooban at damdamin. Ito naman po ay kasangkapan ng ating espiritu sa natural na mundo.
Ang ating pong espiritu, ang tanging paraan upang tayo po ay makipag-ugnayan sa Diyos. The Bible says, sa John chapter 4 verse 24, ang sabi ho, God is a spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Ang Diyos po ay hindi maaaring maabot sa natural na paraan ng mata, no, kung titignan natin, o sa pandinig man din, no. Ganon din sa isip at pakiramdam. Ang Diyos po ay espiritu at maaari lamang siyang maabot sa pamamagitan ng ating espiritu. Ito ho ang problema. Ang espiritu ng tao ay patay. Ang ibig sabihin po nito, hiwalay sa Diyos. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Makikita po natin iyan sa Efeso 2:1. At ito ay dahil sa kasalanan na minana kay Adan, ang lahat po ng tao ay naging makasalanan. Romans chapter 5 verse 12. At dahil po dito, ang kailangan ng tao ay hindi ho reformation o yung pagbabagong panlabas. Kung hindi, regeneration o pagbabago na panloob. Mula po ito dapat sa espiritu patungo sa kaluluwa hanggang sa katawan. Ano po ba ang regeneration? Ang regeneration ay theological term ng biblical experience na born again. Naiintindihan po natin na sa panahon ngayon ay napakaraming maling akala ng mga tao tungkol sa karanasang ito. Sa panahon nga natin ngayon, maraming maling paliwanag at representation ng karanasang ito. Kadalasan, iniisip ng mga tao na ito ay isang bagong relihiyon na kailangang salihan tulad din ng ibang relihiyon. Ito rin po ay ginagamit lightly ng ibang tao kung kaya nagdudulot din po ito ng confusion sa iba. Halimbawa nga po ay yung lagi nating inahalimbawa na noong si Rustom Padilla ay bumalik at may kakaibang anyo. Ang sabi niya ay na-born again siya. Patay na ang dating Rustom. Ngayon bago na ang kanyang pagkatao. Bebe, gandang hari na. Hindi po ito ang binabanggit na born again experience sa Bible. This is not the kind of born again experience the Bible is talking about. Sa relihiyon po ng Hinduism, mayroon din pong confusion sa idea ng reincarnation na minsan ay tinatawag ding born again, no? Reincarnation. So sa gitna po ng confusion na ito at kawalan ng sapat na kaalaman sa tunay na kahulugan nito, ito po ay humahantong sa maling judgment, no? Wrong judgment po. What is regeneration? Regeneration is an act of God where a spiritually dead person is made alive again in Christ through the Holy Spirit. Ang taong hindi born again ay patay sa espiritu dahil sa kasalanan. Basahin niyo po yan, Efeso 2:1. Ang taong hindi born again ay umiiral, nag-e-exist, ngunit hindi po nabubuhay. There's no life. Sa wikang English nga po, people who are not born again are merely existing but not living. Wala pong tunay na buhay kung hiwalay po tayo sa nagbibigay po ng buhay. Walang iba kung hindi ang Diyos. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Juan 10:10, sa parting baba, yung kalahati nito sa letter B. Ang sabi ng ating Panginoon, ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. I came
so that you may have life and have it more in abundance. Ang buhay na tinutukoy po ng Panginoong Hesus ay spiritual na buhay. Sa original na salitang Griego, ang ginamit dito ay yung Zoe. Z-O-E. Ang ibig sabihin po nito ay spiritual life or eternal life. Ang spiritual na buhay o Zoe ay nasa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ni Apostol Juan, ang sino man daw pong pinananahanan ng anak ng Diyos, walang iba kung hindi ang Panginoon, ay mayroong buhay. Doon po ginamit uli yung salitang Zoe. Ang ibig sabihin, mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos, walang iba kung hindi ang ating Panginoon, ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Unang Juan 5:12. Kapag na-born again ang isang tao, ang kanyang espiritu ay tumanggap ng spiritual na buhay o Zoe. Ito po ay hindi nararamdaman ng katawan, hindi rin nauunawaan ng isip. Ito ay karanasan lang sa espiritu. Yes, totoo, mahirap pong ipaliwanag sa natural na salita ang spiritual na kapanganakan dahil hindi po ito natural. Ang ganitong karanasan po ay tulad ng hangin. Ating pong nararamdaman, ngunit hindi po natin alam kung saan nanggaling at saan patutungo. Ganito po ang ipinaliwanag ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya po ay sa Juan 3. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman. At ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Sinundan niya pa. Ang sabi ng ating Panginoon, may kausap siya rito, si Nicodemo, isang Pariseo po. Matalino, bihasa sa kautusan, tanyag sa relihiyon ng mga Hudyo. Sabi ng ating Panginoon, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Sa pagpapatuloy niya, ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung saan pupunta. Ganun din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Makikita po natin yung mga talatang binanggit ko sa Juan 3:6 hanggang 8. Mahirap ipaliwanag sa natural na salita, ngunit kung ikaw po ay ipinanganak na pumuli sa Espiritu, alam mo na walang pag-aalinlangang katulad ng hangin po, ay hindi po natin alam kung saan galing, saan papunta, kung paano nangyari. No? Ngayon, ito po ang napakahalagang tanong. Paano ba ipanganak na muli ang isang tao? Listen. Ang kapanganakang muli o born again ay hindi isang option. Ito po ay kailangan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang wika ng Panginoong Hesus kay Nicodemo, maliban ang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi sa Juan 3:3. Ang kapanganakang muli o pagiging born again ay hindi isang relihiyon. Ito po ay isang spiritual na experience kung saan ang kanyang patay na espiritu dahil sa kasalanan ay tumatanggap ng buhay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sa totoo lang, mahirap talagang maunawaan o maintindihan, pero hindi po naman ito mahirap paniwalaan.
Maging si Nicodemo po na matalinong tao sa harapan ng Judaismo ay hindi niya po naunawaan ang kahulugan ng kapanganakang muli. Ang sabi ho ni Nicodemo, paano may panganganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak na muli? Sabi sa Juan 3:4, no? Ipinaliwanag po sa kanya ng Panginoong Hesus na ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak naman sa espiritu ay espiritu nga. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang magtaka sa sinasabi ko, kailangan mong ipanganak na muli. Sa kapanganakang natural, kailangan ng dalawang sangkap. Similya ng tatay at similya ng nanay na magtatagpo at magsasama sa sinapupunan ng nanay. Ganon din sa kapanganakang espiritual. Mayroon din pong dalawang sangkap. Ito po ay ang tubig at ang espiritu. Ganito po mismo ang wika ng ating Panginoong Hesus. Maliban ang tao ay ipanganak ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Juan 3:5. Ang tinutukoy na tubig dito ay ang salita ng Diyos. Isinulat po ni Apostol Pablo upang kanyang pabanalin ito na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Efeso 5:26. Sa wikang English, that He might sanctify and cleanse her, the church po, with the washing of water by the word. Furthermore, he writes, sabi niya, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration, rebirth po, and receiving of the Holy Spirit. Titus 3:5. Ang espiritu naman po na tinutukoy ay walang iba kung hindi ang banal na espiritu. Ang espiritu ay aktibo sa pag-convict, sa paghipo sa puso ng tao upang magsisi sa kasalanan. John chapter 16 verse 8. No, active, the Spirit is active in touching and convicting the hearts of people to repent from their sins. Kapag nagtagpo at nagsama ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu sa puso ng isang tao, dito po nagaganap ang kapanganakang muli o yung born again. O kapanganakang spiritual o gusto mong sabihin spiritual birth. So, ano po ang nangyari sa iyo nang ikaw ay ipanganak na muli? Ano ang nangyayari sa iyo nang ikaw ay ipanganak na muli? At ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay ipinanganak na muli? Ang iyong espiritu, kapatid, ay binago. Una, nang ikaw ay panganak na muli, ang iyong espiritu ay binago. Ang espiritu mo na dating patay dahil sa kasalanan, ngayon ay binago niya. Your spirit is created to be like God in true righteousness and holiness according to Ephesians chapter 4 verse 24. Sabi po ron, nangyari na. Finish. Past tense po. No? Ngayon, paano mo makikita na ang espiritu ay na-born again na nga? Sa pamamagitan po ng spiritual na salamin o yung spiritual mirror. Ang sabi po ng Santiago 1:23 hanggang 25, ang binabanggit po rito walang iba kung hindi ang
salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magiging pinaka-standard natin para maging batayan po natin kung ikaw nga ay nakaranas na ng born again experience. Kung kailangan mong paniwalaan ang refleksyon ng iyong natural na salamin, no? Kung ikaw haharap sa salamin, pinaniniwalaan mo, pag nakita mo may dungis ka, tinatanggal mo kasi pinaniniwalaan mo may dungis ka dahil ito ay nakikita mo doon sa iyong natural na salamin. Ganon din po, kailangan mong paniwalaan ang refleksyon ng iyong espiritu sa spiritual na salamin. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sa madaling salita, kailangan paniwalaan ang sinasabi ng Biblia patungkol sa iyong born again na espiritu. Ang sabi ng spiritual na salamin, ang iyong espiritu, ang sabi po ay bago ng nilalang. In 2 Corinthians 5:17, sabi ho, if anyone who are in Christ is a new creation. Creation. All things are passed away and behold, all things becomes new. Sabi ho doon, kaya't kung ang sino man nakipag-isa na kay Kristo, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Napalitan na po ng bago. 2 Corinthians 5:10. Take note of that, ano? 2 Corinthians 5:17. Napalitan na ito ng bago. Kung ikaw nakapag-isa kay Kristo, wala na yung dating makasalanan mong kalagayan na ikaw ay patay spiritually. Ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Ang naging bagong nilalang ay hindi po ang ating katawan o yung body, hindi rin yung ating kaluluwa o soul, kung hindi ang ating pong espiritu, ang ating pong spirit. Noong na-born again po tayo, parehas pa rin naman ang ating katawan parehas pa din ang ating kaluluwa. Ang naging bago ay ang ating pong espiritu na dating patay, ngayon ay nabuhay. Sabi ho ng Biblia, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Buksan niyo po ang inyong Bible, makikita niyo po yan sa Efeso 2, 4 at 5. Ang tanong, ano po ba yung patay sa atin nung hindi pa tayo naboborn again? Of course, hindi ang ating katawan kasi kahit noong hindi pa tayo born again, buhay at nakakagalaw ang ating katawan. Hindi rin po ito ang ating kaluluwa kasi kahit nung hindi pa tayo born again, gumagana po ito. Functioning po ang ating kaluluwa. Yung ating soul ay composed of our mind, will, and emotion. So, by the process of elimination, kung hindi ang katawan at hindi rin ang kaluluwa ang binuhay, ano po? Tama. Ang iyong espiritu ang binuhay nang tayo po ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:17, isa na tayong bagong nilalang. Ang ating espiritu ay nabago na. Ito'y nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan. Sa English po, and to put on the new self, created to be like God in true
righteousness and holiness. Ephesians chapter 4 verse 24. Again, ano ang nabago sa atin? Of course, halata namang hindi ang ating katawan at hindi rin ang ating kaluluwa. Walang iba kung hindi ang ating pong espiritu. Tama po kayo. So, yan po. Alam niyo ho, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay, kung titignan po natin, napaka-basic. No? Napaka-basic po ng ating pong pinag-uusapan ngayon, pero kapatid, ito po ay napakahalaga. Sa sobrang pagiging basic, yung iba, hindi na pinapansin eh. Pero wala tayong magagawa. Iyan ho ang katotohanan. Itong pinag-aaralan natin, parang napakababaw, napaka-foundational, pero gustong-gusto po nating ulit-ulitin dahil napakahalaga po at ito po maaari po nating i-share sa iba. O kung wala kang lakas ng loob, hindi mo pa kabisado ang ating pong pinag-aaralan ngayon, pwede nyo rin pong i-share sa pamamagitan po ng pag-share ng broadcast na ito para marami pa rin pong tao ang makarinig. Ika nga, i-share mo lang. Pipindutin mo lang yung share button mo, pipiliin mo yung mga taong gusto mong mabahagina ng salita ng Diyos. Mali mo, ito na pala yung time niya upang siya po ay totohanang makarinig, maunawaan, tanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay. At sa ganon, siya din po ay magkaroon ng kaligtasan. So, going back, ano ang bago sa atin? No? Halata naman na hindi ang ating pong katawan at hindi rin ang ating kaluluwa. Ang bago po sa atin ay ang ating pong espiritu. The new self, the Apostle Paul strongly argues that the new self or yung spirit is created to be like God in true righteousness and holiness. Pansinin niyo po ang ginamit na salita, created, past tense, not being created na present tense, no? Implying it's ongoing. At hindi lalo po yung pong will be created na nagpapakita ng future tense, so implying that it will happen in the future. Our new self is created to be like God in true righteousness and holiness, not being created or will be created to be like God. Isang bagay ang mahalaga dito, ang original grammar ng Greek, yung pong salitang created o kitistenta. Ang talata pong iyon ay nasa passive voice na ang ibig sabihin to be like God in true righteousness and holiness is something done to us and not something we did to ourselves. Ito po ay ginawa ng Diyos sa atin at hindi natin ginawa sa ating sarili. Ang ating pong espiritu ay hindi matuwid at banal dahil sa ating ginawa o ginagawa. Tayo po ay ginawang banal, made holy o binanal at kabilang na sa mga banal na pamilya ng Diyos. Sabi ho ng Hebreo 2:11, at ito po ay sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Hebreo 10:10.
Tandaan po natin, 1 Corinthians 1:30. Ang Panginoong Jesus ang ating kabanalan. The Lord Jesus Christ is our righteousness. Kaya nga, dito po sa mundong ito, ang ating espiritu ay katulad ng ating Panginoong Jesus. Isinulat po ni Apostol Juan sa wikang Ingles, sa 1 John 4:17. Sabi ho niya, this is how love is. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, ito ho ang lagi natin tatandaan, yung phrase na to, in this world, we are like Jesus. Sa mundong ito, katulad po natin ang Panginoong Jesus. Ngayon po, ang tanong, ano pong parte ng ating pagkatao ngayon ang katulad na ng ating Panginoong Jesus? Katawan ba? Parang hindi naman. Kaluluwa ba? Hindi po. Espiritu pa? No? Espiritu? Yes, tama po kayo. Espiritu po. Ang ating espiritu na born again, ang katulad na po ng sa Panginoong Jesus na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan. Dahil dito, kaisa na natin ang espiritu ng Panginoong Jesus. Ang sabi po ni Apostol Pablo, but he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. So, saan natin matatagpuan yan? 1 Corinthians chapter 6, verse 17. No? Uulitin ko. Ang sabi po, but he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. Ang ating espiritu ay nabago na. Ito'y ginawang katulad ng sa Diyos, no? Katulad ng sa Diyos, created to be like God. Ito po ay ginawang banal, made holy. Ito'y katulad ng Panginoong Jesus dito sa mundong ito, like Jesus in this world. Ito po'y kaisang espiritu ng Panginoong Jesus. Ika nga'y one in spirit. Ang born again spirit mo ay ganap na, kompleto na, banal na, at perpekto na. No? Hanggang kailan po? Ito'y ganap, banal, at perpekto magpakailanman. Ito po ay dahil sa sakripisyong paghahandog na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ng Biblia, sa makatuwid sa pamamagitan ng isang lamang paghahandog ng kanyang pinaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. Hebreo 10:14. Sa wikang English po, because by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Ang born again experience or ang born again spirit ay hindi na po nagkakasala. Listen, because you need to hear it carefully and prayerfully. Hindi ko sinasabi na hindi ka na nagkakasala. Ang sabi ko, ang iyong espiritu na na-born again ay hindi na nagkakasala sapagkat ito'y ganap, banal at perpekto. Mayroon bang perpekto na nagkakasala? Ang sabi ni Apostol Juan, ang sinumang ipinanganak ng Diyos o born again ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya'y hindi maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Unang Juan
3:9. Sa wikang English, whoever has been born of God, born again, does not sin. For his seed, ang ginamit pong Greek word doon sa seed, is sperma, remains in him. His seed, his sperma remains in him. And he cannot sin because he has been born of God. 1 John 3:9. Anong parte po ngayon sa atin ang hindi na nagkakasala? Katawan? Hindi po. Kaluluwa? Lalong hindi. Espiritu? Yes, tama po kayo. Ang espiritu natin ang hindi na nagkakasala sapagkat ito'y tinatahanan na ng binhi ng Diyos at hindi maaari magkasala sapagkat ipinanganak ng Diyos. Hindi lang po yan, ang iyong espiritu na na-born again, kailanman hindi maaaring masaktan ng dyablo. Ang sabi po, we know that anyone born of God o yung born again does not continue to sin. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. 1 John 5:18. So, anong parte sa atin ang hindi maaring kantiin o saktan ng dyablo? Katawan ba? Hindi po. Kaluluwa? Hindi rin. Espiritu? Yes. Tanging ang ating espiritu ang hindi maaring saktan ng dyablo. Ang tanong, maaari bang saktan ng dyablo ang katawan? Mayroon bang pangyayari o insidente sa Biblia na maaaring saktan ng demonyo ang katawan ng isang tao? Mayroon po. Ito po ay sa istorya ni Job. No? Sabi ho ron, kaya't umalis si Satanas, makikita po natin ito sa Job chapter 2 verse 7. Ano ho ang sabi? Kaya't umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buong katawan mula ulo hanggang paa. Sa Bagong Tipan, mayroon din pong binanggit si Apostol Pablo tungkol dito. Sabi niya po, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak o mawasak ang kanyang katawan at nang sa ganon, maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Take note of that, upang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. 1 Corinthians 5:5. Ngayon, ang tanong, maaari bang saktan ng dyablo ang kaluluwa? Dapat po nating tandaan, ang kaluluwa ay ang ating isip, kalooban at damdamin. Mind, will, and emotion. Mayroon bang insidente sa Biblia na maaaring saktan ng dyablo ang kaluluwa ng isang tao? Mayroon po. Saan po yun? Yung sa istorya ni Pedro at Judas. Pareho pong ginalaw ng demonyo ang kanilang isip. Ang sabi ho ng Biblia sa babasahin ko po sa Matthew chapter 16 verse 21 to 23. Okay? Sabi ho rito, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat ako magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap. Sabi niya, ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagalitang, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Kailanman ay
Hindi yan mangyayari sa inyo. Alam niyo, ginawa ng ating Panginoon, ang sabi ho rito, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Noon pa man ay pumasok na si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote. Isa po ito sa 12 alagad. Ang sabi ho ron, kaya nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niyang may pagkakanulo si Jesus. Ang binabasa ko po ay sa Luke chapter 22 verses 3 hanggang 4. Kung kayang saktan po ng dyablo ang katawan at ang kaluluwa, anong parte sa ating katawan ang hindi maaari na dyablo? First John, sabi ho, we know that anyone born of God does not one who was born keeps him safe and on him. Tama ka, ng ating born lang. Bakit? At nasa ating espiritu ang binhi, yung buhay ng Diyos. At ito'y tinatakan at silyado ng banal na espiritu para sa dakilang araw ng katubusan. Kaya nga ho, ang sabi ho ay, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Ephesians chapter 4 verse 30. Ang salitang sealed ay pangnagdaan, no? S-E-A-L-E-D. Past tense, ibig sabihin mayroon ng tatak at selyado na. Ang salita pong ito ay galing sa Greek word na spragiso, na ang literal na kahulugan ay security from tampering and protection from contamination. Ang ating pong espiritu na born again ay mayroon ng tatak ng pagmamay-ari at silyado na mahigpit na proteksyon sapagkat tumatahan dito ang sperma, ang binhi, ang sowe ng Diyos. Ang ating pong kaluluwa, mga kapatid, ay binabago rin. Gusto kong makita natin to. Sabi ho, ngayong ikay naipanganak na muli, ang iyong kaluluwa o yung soul ay patuloy na binabago o sa anyo ng Panginoong Heso Kristo. Sabi nga ay being transformed into His likeness. Ito po ay present tense. Kasalukuyang nangyayari, in the process po, mga kapatid. Nasa kasalukuyang pagpoproseso. Ang ating espiritu na naborn again ay hindi na nagkakasala, no? 1 John chapter 3 verse 9. At sabi po sa 1 John 5:18. Ang nagkakasala sa atin ay hindi po ang espiritu. Walang iba kung hindi ang ating kaluluwa. Mula nang ikay naborn again, hindi ka na nagkasala. Sa totoo lang, kahit na tayo'y naborn again na, nagkakasala pa rin tayo. Ang nagkakasala sa atin ay ang kaluluwa. Ang kaluluwa, ito po ay ang ating isip. Nagkakasala tayo sa ating isip, sa ating kalooban, at sa ating mga emosyon. Kinakaladkad po nito ang ating katawan. Ika nga, ang ating kaisipan nagkakasala, so nadadala ang ating katawan.
Kaya ang katawan ay sumusunod lang sa isip, sa kalooban at damdamin. Dahil po sa katiyakan na tayo'y napatawad na sa ating mga kasalanan, atin pong ikinukumpisal ang kamalian ng mga ito at ipinapahayag ang ating kapatawaran at kalinisan. Yan po ang nakasaad sa unang Juan 1:9. Kung iyong ipahayag ang iyong kasalanan, siya ay tapat at banal na ikaw ay lilinisin at patatawarin sa lahat ng kabiguan. Ganito po ang sabi ng Apostol Pablo tungkol po dito. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang muka, na tumitingin gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding katawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Sa Corinthians chapter 3 verse 18. No? Sabi ho roon, and we who with unveiled faces all reflects the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. 2 Corinthians 3:8. Paano binabago ng Diyos ang ating kaluluwa? Ang ating kaluluwa ay nababago sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Ang isip ay pangunahing sangkap ng ating pong kaluluwa kasama ang ating damdamin at kalooban. Ano ang sabi ng Romans chapter 12? Huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbagong na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng alinman sa inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Romans chapter 12 verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Bakit kailangang baguhin ang isip? Sapagkat ito po ang nagtitimon sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Kapag nabago ang isip, mababago rin po ang ating mga gawi, yung ating mga habit o yung ating mga ginagawa. Kasi nung hindi pa po tayo born again, ang ating pong isip ay mahalay. No? Ang description ng Romans 1:20 dyan, depraved mind. Romans chapter 8 verse 7, yung pong tinatawag na sinful mind o yung makasalanang kaisipan o yung makamundong kaisipan. Yung worldly minds na binabanggit sa Romans 3:19. So, ang ganito bang kalagayan ng iyong natural na isip, no, ng kaluluwa, ay nangangailangan ng pagbabago. Ang ating pong kaluluwa ay dahan-dahang nababago upang ang magandang anyo ng Panginoong Hesus na nasa ating espiritu ay mahayag sa kaluluwa at katawan. Ang salitang transform na ginamit ni Apostol Pablo ay galing sa original Greek word na metamorpho. No? Meta ang ibig sabihin change. Kaya nga ang Facebook nung binago, pinangalan ng meta. Change. O yung morphe. Form. Literally ang ibig sabihin po nung metamorpho, change in form. Hindi po dito po kinuha o hinango yung salitang metamorphosis, no? Yung pong isang uod, yung pagkapangit-pangit na uod ay
nagiging napakagandang paru-paro. Alam niyo yun, naalala niyo ba't napag-aralan natin sa science? So, dahan-dahang binabago ng Panginoon ang ating kaluluwa sa pamagitan ng pagbabago ng ating isip. Ang tanging salita lamang po ng Diyos ang makakapagpabago po sa ating kaisipan. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nakakatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kasukasuan ng kaluluwa at espiritu. Ayon po sa Hebreo 4:12. At dahil po dito, ang pagbabago na nagawa ng salita ng Diyos sa ating espiritu ay ginagawa rin niya sa ating kaluluwa habang hinahayaan natin ang salita ng Diyos ang mga nagana sa ating isip, kalooban at damdamin. Ang tanong, paano nananagana ang salita ng Diyos sa ating kaluluwa? Ito po ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Romans 10:17, pagbabasa ng salita ng Diyos. Revelation 1:3. At ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ho ng John chapter 5 verse 39. At ang isa pa ay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ayon sa Joshua chapter 1 verse 8. And of course, ang mga bagay na ito walang kabuluhan kung hindi rin natin susundin ang salita ng Diyos. Panghuli, no, pagsunod po natin sa salita ng Diyos. James 1:22. Ang mabilis na pagbabago ng iyong kaluluwa ay nakasalalay sa paglalantad o yung exposure natin ng ating pong kaisipan sa salita ng Diyos. Mas marami pong pumapasok na verses na salita ng Diyos sa iyong isip, mas mabilis na nababago ang iyong kaluluwa. No? Sa kabilang banda naman po, ang kawalan po natin ng sapat na panahon sa salita ng Diyos ay nakakapagpabagal sa pagbabago ng ating isip. Hindi lamang po yung isip, kundi ang ating kalooban at damdamin. Ito ang dahilan kung bakit mayroong mga naturingang born again pero karnal pa rin ang pag-iisip at pamumuhay. Kung minsan sila'y outrightly na-judge na hindi born again dahil sa kanilang pamumuhay. Kung sila'y totoo pong tumanggap, sila'y born again na sa espiritu. Tulad ng turo ng Biblia, pero hindi pa ganap na nabago ang kanilang kaluluwa. Tandaan po natin, ang pagbabago ng kaluluwa ay proseso. Ito po ay dahan-dahan. No? Lahat naman po, may lahat po ng proseso at ay meron din pong katapusan. Ang katapusan po at kaganapan ng prosesong ito ay kapag nakita na natin ng mukhaan ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ho sa Biblia, sa araw na yon, tayo'y magiging katulad niya. 1 John chapter 3 verse 2. Purihin ng Panginoon. So, maging ating katawan, babaguhin din po. Yan po yung pangatlong point. Dahil ikaw ay pinanganak na muli, ang iyong katawan ay babaguhin sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Future tense po ito. Ang ating pong katawang natural na nasisira ay ito po'y tumatanda at habang tumatanda nasisira. So, meron po tayong tinatawag sa salitang English na natural deterioration. Etong good news. Sa muling pagparito o pagbabalik ng Panginoong Hesus, malulubos na po ang ating katubusan. Ang ating pong espiritu, kaluluwa at katawan. Isinulat po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 52 to 54. Ang sabi niya, sa isang iglap,
Sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito ay nabubulok at namamatay, ay napapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. Matutupad na ang sinabi ng kasulatan na, sabi ho rito, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Kasama ang ating katawan sa plano ng kaligtasan. Ito po'y papalitan ng isang katawan na maluwalhati. Ang wika po ng Apostol Pablo, pagdating ng araw na yon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Sabi ho ng Philippians chapter 3 verse 21. Kaya nga, kinakailangan muna nating dumaing pansamantala o pansamantagal sa ating lupang katawan na itinulad po sa tolda habang hinihintay natin ang bagong katawan na itinulad naman sa gusali. Yan po yung description ng 2 Corinthians chapter 1, no? Okay. So, ang ganap na pagkakatulad natin sa Panginoong Hesukristo, sa Espiritu, sa kaluluwa at sa katawan, ay kapag nakita na natin po siya ng mukhaan. Sabi niya, ni Apostle John, ito ho ang kanyang binanggit. Sabi niya, "Dear friends, now we are children of God, and that and what we will be has not yet made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is." 1 John chapter 3 verse 2. Sabi niya, we shall be like Him. Future tense. Isinulat niya pa, we are like Him in this world. In 1 John 4:17, present tense. So, paano po mapagtutugma ang dalawang talata na ito na sa unang tingin ay tila magkasalungat? Ano? Sabi, we shall be like Him. Mangyayari pa lang sa hinaharap. Tapos ang sabi, we are like Him. Ngayon na. Sabi nga kanina, naipaliwanag ko na po kanina na ang ating espiritu na naborn again ay katulad mismo ng sa Diyos. Created to be like God in true righteousness and holiness. Ayon po sa binabanggit ng Epeso 4:24. At dahil po rito, kaisang espiritu natin ang Panginoong Jesus, sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17. Ngayon, ito ho ang resolution nito. This is a settled case. In our born-again spirit, we are like Christ. Right now, right here. We shall be like Him. Sa future po yun. This refers to the completion of the soul process and the transformation of the body. When we see the Lord Jesus Christ in His glorious second coming, we shall be like Him. We shall be like Him completely in spirit, in soul, and in body. Yun ang dahilan kung bakit itinuturo ng 1 John 4:17 that we are like Him.
in our spirit. At we are becoming like Him. Kung ang pagbabatayan po natin, yung 1 Corinthians 3:18, ito po yung ating kaluluwa. And we shall be like Him. Sa 1 John 3:2, spirit, soul, and body. Ngayon po, bilang pagtatapos, ang kabuong plano po ng Diyos para sa atin ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesucristo. Hindi sa kanyang pagka-Diyos, kundi sa kanyang pagiging ganap na pagkatao. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Romans chapter 8, verse 29. Ang ganito pong kagandang plano ng Diyos ay magsisimula sa pagbabago ng espiritu patungo sa kaluluwa hanggang sa katawan. Ngayon, ang tanong, nais mo bang magsimula ng pagbabagong ito sa iyong buhay? Nais mo bang ipanganak na muli? Nais mo bang makita ang bagong ikaw? Challenge kita. Sumunod ka sa panalangin ito ng taos-puso. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. At ako po ay mapapahamak kung hiwalay sa inyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako po ay naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Kung totohanan ang tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, sincerely, you pray that prayer of acceptance, ikaw ay mayroon ng bagong espiritu. Dahil naniniwala ako, ang salita ng Diyos na naipahayag ngayon at ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay nagsama at ikaw po ay ipinanganak sa tubig at espiritu. You are now born again. Ikaw po ay kumpleto, perpekto, ang iyong espiritu ay banal, ikaw ay matuwid, at ikaw kailanmay hindi mapapahamak. Congratulations and welcome to the family of God.